Ang dalawang sentence ko is first si Ate Kate. Kasi si Ate Kate, ilang days din wala dito and then sobrang unfair din sa amin dito sa mga sisi na ginagawa namin yung challenge namin dito in 1 week tapos siya nasa labas lang. And then ang pangalawang sentence ko si Federico. Federico, ilang bottle pa bang ibigay sa'yo para hindi ka mapasama sa boto? And sobrang wala talaga ikaw sa report card. Si Ekang. Ekang yung isi-send home ko. Which is medyo naano din ako sa sinabi niya na last na nabotom ako. Parang naano lang ako dismayado kasi lagi kami kasi nagkukulab ni Ekang eh. Parang naano din ako na super sad. Ewan ko kung bakit. Si Kate. Parang nawawalan na siya ng gana. Parang ako nawawalan din ako ng gana pero parang nawawalan na siya ng gana guys. Sayang naman. And ang two set home ko, first is si Fred. Iko-compare ko si Fred sa ibang kasama sa bottom, which is sa tingin ko mas nag-excel sila compare kay Fred. Though lumalaban si Fred pero may kulang pa rin. And the second set home ko ay si Kate. Kasi wala po siya sa mansion until now. Wala po siyang participation sa weekly challenges. Which is, I'll compare Kate sa sitwasyon ko. I have a valid reason kaya po ako nasa labas and hindi ako nakapag-participate. And nalaman ko na hindi valid yung reason niya and nagsinungaling siya sa management about sa paglabas ni Claire sa mansion. And I think mas better na lang kung hindi naman valid at hindi naman ganun ka-importante yung pupuntahan ni Kate is dito na lang siya sa loob, which is sa tingin ko may laban kasi siya sa Miss Talk and sayang yun. Sayang yung opportunity na yon na ipagpapalit niya yon sa paglabas niya at sa pagsinungaling niya sa management. Number 1, si Fred kasi tingin ko hindi bumaba. Ang lakas ni Fred sa meta. Alam natin lahat yun. Pero nung dumating siya dito sa mansion na parang ano niya yung niche niya and kumbaga parang mas mag-grow siya sa labas ng mansion. Si Kate kasi honestly di ko alam ba't wala siya. Di ko alam kung about family or anything urgent pero yun nga, yung kay Nika alam, medyo narinig ko naman na about family matter. Si Nika kasi hindi ko siya nakasama lang nitong weekly challenge at yun, parang wala pa kami masyadong bonding dahil nga wala siya. Fred, parang nagbago na kasi hindi siya tulad ng unang salubong niya sa akin. Ang sipag niya, ganun. Hindi tulad ngayon na lagi na siya nahuhuling tulog. Unang self-home ko naman po ay si Kate dahil hindi ko pa sila nakasama. So ayun, kung may mga supporters man dito ni Kate, pasensya na po. Pero wala pa po ako masyadong idea sa kanila kaya para sa akin lang naman po ito. Ang pangalawang sent home ko ay si Nika. Si Nika, nakasama ko siya ngayong araw and actually she's good naman, she's nice. Nag-approach naman siya sa akin pero ayun, since nga kagaya ni Kate, hindi ko pa siya nakasama kaya siya muna ang aking isa-sent home ngayong gabi. So sent home ko po ay si Nika at si Kate kasi nung first Mr. and Miss Talk wala sila dito and no weekend spotlight wala din po sila. Ate Kate tsaka si Ate Nika. Kasi hindi ko sila nakasama din, no? Wala rin din akong parang any explanation about that and hindi ko rin sila nakita nung sa pageant. Yun, siguro sa overall na lang din muna ako magba-base. Tama kayo si Fred. Kasi ako yung nanghihinayang dun sa pagiging starter niya, sa lahat ng meron siya ngayon na kung maibibigay dun sa mga content creators na talagang pinupush siguro mas magbo-boom, 'di ba? Pero yun yung pinaka-questionable sa akin na nandito ka, gusto mo to, pangarap mo to, nandiyan na lahat sa'yo, ang gagawin mo na lang magtrabaho, tutulugan pa, 'di ba?
Oh, okay, so kung bottom ay si Ate Kate. Ay, alam ko naman na baka yun, may rason nga siya. Pero again, kailangan kasi nandito ka pa din. And si Nika kasi, yes, nalaman ko pa rin yung kung ano yung kaganapan. Si Kuya Fred po yung first symptom ko kasi matagal ko na po talagang nakikita kay Kuya Fred na palagi siyang tulog. Tamad na akong nakikita. Tuwing nakikita ko siya, natatamaran na talaga ako sa kanya. Ate Kate kasi knowing that last week wala siya dito, full week wala siya dito, and I don't think valid yung reason niya kung bakit siya lumabas. So, it's very unfair. And my other reason naman kay Ate Kate is sometimes guys, kapag nagagalit si Ate Kate, ayoko po yung the way siya magsalita na napaka-harsh niya. Fred kasi lagi niya lang tinutulugan yung mga announcement dito sa loob ng mansion, and sobrang ekes yun, and kailangan niya na sigurong umuwi para matulog. Ayan, Ate Kate. Why Ate Kate? Kasi nawala yung eagerness ni Ate Kate, nawala yung momentum niya to get the 1 million pesos. Si Fred, pag wala yung partner niya, hindi ko alam kung bakit ang tamlay niya, patulog-tulog siya lagi sa bawat sulok ng mansion. Gusto ko na ilaban ni Kate Mikawa yung pwesto niya dito sa loob ng mansion. Sana ilaban mo kung ano dapat yung pinaglalaban mo dito sa loob ng mansion. Ayoko na porket na wala yung partner mo is parang bibigay ka na din. Fred. Ano mo kay Fred? Di ko alam kung ano ba talaga yung gusto niya dito. I mean, ano ba talaga yung balak niya dito, or like, may balak ba siyang i-apply sa sarili niya yung mga sinasabi namin. Bilang isang returnee din, kumbaga, ilang beses din siya pinagsabihan namin ng mga returnee na malapit nang matapos, are you gonna stay like that? Ganto ganyan. For us, hindi namin nakita yung pag-improve pa rin ni Fred. Tokyo. Ano mo the main reason kung ba't siya wala? Willing ka ba talaga na ilaban dito? Yung kung ano man meron dito na mapapanalunan natin. Hindi ko nakita yung kay Tokyo last week. Especially wala siya sa challenge. Nagalit ako kay Tokyo kasi sa akin siya hinanap eh. And sabay kami lumabas. Sa akin siya hinanap. Wala akong alam kung saan si Tokyo. So parang feel ko, kaibigan mo ako, bakit hindi ko alam? Kaya kita ipagtanggol. Pero wala ka man lang sinabi sa akin. First symptom ko naman ngayon is si Fred kasi hindi ko ramdam yung presensya niya rito sa loob ng mansyon. And also parang sa akin lang yung in-expect natin sa isang tao. Kasi nung una, grabe talaga yung fire ni Fred. Pero paulit-ulit na lang kaming, parang last week, yun lang din yung nasabi ko. Parang hindi na rin talaga siya ramdam. Si Kate kasi una sa lahat is hindi na rin namin ramdam kung nasan siya ngayon. Hindi namin ramdam kung nasan siya ngayon, and di ko alam bakit. Tapos parang nakukulangan na lang din ako. Una, si Kate. Si Kate po is after nung field trip namin is hindi na siya bumalik, which is kailangan talaga is yung presensya dito sa loob para lumaban. Kung gusto talagang lumaban, kailangan nandito sa loob, and nakikita namin yung effort. Ayan, kaya na vote to send home ko si Kate dahil hindi ko siya nakitaan ng effort ngayong challenge. And next ko naman si Fred. Si Fred is na-bottom na siya last week. Then nabigyan siya ng pagkakataon ulit this time, but nakulangan pa rin yung effort niya para hindi ma-bottom ulit, kaya siya yung second sent home. First, si Kate. Bigla na lang nawala si Kate last week, and tinatanong ko sa kapwa sisi ko kung bakit lumabas si Kate and walang kasagot sa akin. And at this moment, kailangan natin nandito tayo palagi sa mansyon. Second symptom ko si Fred. This is not the first time na na-bottom si Fred. And ina-expect ko talaga na last week masisend home ka. But this time, I think this is the moment na uuwi ka na talaga. Ang two symptom ko naman, first si Kate, kasi she's always saying for Luna, pero yung action niya hindi for Luna. Second symptom ko naman si Fred, kasi hindi ko alam kung ano pa ba. Actually, napagod na din ako sa kanya magsabi. Lagi ko talaga siyang ina-advisean. Pero wala parang nakakapagod mag-advise sa taong ayaw magbago. Yun lang. Ang una kong sent home, si Kate. Kate Mikawa, ibabalik ko lang sa'yo yung sinabi mo sa akin nung first week na na-bottom ako. Sinentong mo ako dahil wala ako. Sinabi mo sa akin na importante na nandito tayo sa loob.
Pero ikaw, nasan ka last week? Si Fred, sorry, close kami nito. Mahal ko tong taong to. Pero kasi, nakakapagod na din na lagi ko siyang pinagsasabihan. Napapansin ko sa kanya na hindi talaga siya nag-excel sa kahit anong challenges. Si Fred, alam ko mabait siyang tao, totoo siya dito, pero nung mga nakaraan talaga hindi ko nakikitaan si Fred ng effort niya para gawin yung mga bagay na kailangan dito sa mansion. For example, yung weekly challenge namin na ano tawag dito? Fashion week. Mahirap yun kasi lahat kami nag-rent, hindi ko naman sinasabi mag-rent siya, pero kung ano na lang yung makita niya, since nasa boys room ako, kung ano na lang yung makita niya, ayun na yung isusuot niya. Si Kate Nikawa, una, Kate, kinausap kita nung nawala ka dito buong week. Kinausap kita, sabi ko, Kate, bumalik ka na dito. Kasi kailangan mo ilaban to. Kahit ilang days na lang nun, 2 days na lang yun, chinat kita, sabi mo, babalik ka Monday. So, eto, bumalik ka Monday, pero anong oras na? First bottom ko si Fred. Si Fred kasi hindi ko siya binubottom nung last time kahit alam ko na magkasama kami sa bottom. Iniiwasan ko siya kasi alam ko na may problema siya, may mabigat siya na pinagdadaanan. Pero ngayon, hindi na reason yung sabihin mo na may problema ka. Deserving mo, pero ayaw mong gawin yung part mo dito sa loob ng mansion. Si Nika kasi, yung deliverables niya, pero lumabas siya ng mansion, and ayan, unfair yun sa iba, and sobrang tinagalan pa niya rin lang. Si Fred kasi parang nasabihan na siya nung last week about sa kanyang problem, about kung bakit siya binobottom ng mga sisis, and parang ngayon binago naman niya, pero kaunti lang yung nabago, and nandun pa rin yung mga sinusumbat sa kanya ng mga sisis hanggang ngayon. Si Kate kasi dahil pinag-compare ko sila ni Nika na parehas lumabas, and mas matimbang yung reason ni Nika kung bakit siya lumabas. So, matagal ko na sinasabihan si Kate na na bumalik na dito sa loob ng mansion, and hindi ko alam din kasi yung reason niya kung bakit siya nasa labas. Sent home ko ay si Kate Nikawa. Kung sa yung 1 milyon noon, umuwi ka na lang ngayon kasi wala ka ng isang linggo. Pangalawang sent home ko si Fred. So, yun nga. Nakakasawa na din talaga na makita si Fred sa bottom, but good fight, Fred. Kung ibabalik natin yung sinabi ko before noon na kung ang kakala ko dati 1 milyon yung naging target, no, naging si Bella. Bottom ko is si Ekang. Kasi nakikita ko kasi kay Ekang, hindi siya mababa, hindi siya mataas. Hindi ko nakikita yung fighting spirit niyang lumaban. Hindi ko rin nakikita yung gusto niya nasa baba. Lagi lang na siya sa mid. Mika, bakit? Kasi compared naman, 1 linggong wala ako. Pareho lang naman kami 1 linggo. Pero nawawala na kasi, parang naisip ko kasi kaya ni Nika mag-solo. And hindi mo na kailangan si Lorna. So, ganun lang din kay Fred. Hindi mo na kailangan si Lorna, kaya mong magsarili. Paglaban mo yung spot mo dito, Nika. Kasi feeling ko kaya mo naman manalo ng 1 milyon nang wala si Lorna.